Good morning guys, ayan, nag-start na yung sasakyan natin ngayon. Dahil nga nakasaksak at medyo bumaba na yung temperatura. Ayan, okay na. Yun, no? Isang click lang eh. So ayan mga kamamaw, masaya tayo ngayon at nag-start na yung sasakyan. So ganun lang talaga ang nangyari. Talagang sa sobrang lamig, talagang inabutan na yung baterya natin, which is bago pa naman yung baterya natin, actually nasa para magdadalawang taon pa lang actually yung baterya na yan. And I'm not exactly kung magdadalawang taon o 2 taon na. So baka next year magpalitan tayo ng baterya dahil yung baterya natin hindi naman talaga siya yung totally na sinasabi na long lasting. May mga baterya na pang long lasting talaga, which is yung mga presyo ata nasa mga $350 ata eh. So kung sakaling baka ganun nabili natin sa susunod para tumagal. Kasi may mga baterya dito na nababanggit natin ng mga supervisor natin actually sa trabaho na Canadian. As in Canadian sila, puti sila. Na 'di ba it doesn't mean na luma yung sasakyan mo kung inong baterya ang gamit mo mga kamamo, talaga dong nag-i-start kahit hindi mo siya isaksak. So ayun, syempre tayo naman ay wala naman tayong alam sa mga sasakyan. So sa mga gamit ng sasakyan, syempre masarap pa rin yung mahilig ka magtanong, lalo na yung sa mga mekaniko tsaka yung sa mga experienceado. So yun sa kanila, syempre sila, kaya lang sinasabi nila yan is based on experience sila, kaya kumbaga ba napapag-usapan minsan, natatanong na ay wala akong parang ganito nangyari sa akin, ganito. Ayun, nagdumarating sa point na nagtatanong ka tapos ang dami mong natututunan. So ayun, ganun ang gagawin natin para at hindi tayo nahihirapan maano sa susunod na winter. Pero kasi syempre winter, until na winter pa rin naman. Ay, na-survive natin meron tayong saksakan, pero bala ko bibili na rin ako ng saksakan ko para maibalik ko kay Kelly yung nagamit ko na yan. So in-advise din sa atin ni Harold na di naman kailangan overnight nakasaksak yan, kasi nga sabi niya para makatipid ka rin sa kuryente. So gagawin mo na lang like 2 to 3 hours. Kakamutong alaga natin. 2 to 3 hours, isasaksak mo yung baba ko muna nga ito. And binaba ko sa Jacob kasi nangungulit na gusto na maglaro. Ayun, 2 to 3 hours, tsaka ako isaksak uli yung Pero ngayon sinaksak ko muna, mamaya na lang paglabas ko. 2 to 3 hours bago ka pumasok sa trabaho. Doon ko pala daw isaksak uli. Kasi for sure naman daw mag-i-start ngayon. Yeah, so ang ganda nung ginamit ni Harold Dapita na parang $30 lang yung sinabi doon sa mga nanood ng vlog ko. Parang $30 lang yung starter niya na ginagamit po. 5 years niya ginagamit. Isang click lang ginawa niya kasi nung nakarang ginamit namin doon sa Kikuya, yung sasakyan niya, di ba nakailang beses kami hindi siya nag-start. So yung sa kanya, sandali lang. Parang like 2 to 3 seconds lang nung kinabit niya, nung in-start ko, nag-start na siya agad. So, ayan mga kamamaw, ayan, sige, magkakain yung magkapatid. Wala pa ng pasok si Bless ngayon. Tag dito, ayun nga yung pinag-iisipan ko ngayon about sa trade-in. So, bakit ba ano ba yung mga bagay na dapat kong isaalang-alang o i-consider bago ako kumuha ng panibago kong sasakyan. Marami nagko-comment, shoutout kay Eric Malyari, tsaka doon sa isang katrabaho, ayaw niya magpabanggit ng pangalan, kaya hindi ko na binasa yung comment niya. Na go na daw, na kunin ko na daw yung Tundra dahil deserve ko naman daw magkaroon ng bagong sasakyan. Dahil syempre kumbaga ang iniisip siguro din ng mga nagko-comment na yan, sila nagtatrabaho din sila. So kumbaga inaano nila yung sarili nila na sila deserve nila na magkaroon ng anong bagay na gusto nila. Ganun din siguro sila para sa akin, kaya nagpapasalamat ako dun sa mga subscriber natin na yan. So ayun, iniisip ko ngayon about dun sa Tundra, kasi ang presyo niya is parang nasa usapang na tumahong, matinding kumbaga para sa akin, ibibigay ko yung sarili ko kung ano yung nararamdaman ko o ano yung sa tingin ko ay tama para sa akin. So ayan, 93,000 ng Tundra. So if I'm not mistaken, or kukwento ko na rin yung bagay na experience ko dati nung kumuha tayo ng brand new, which is meron tayong Honda Pilot dati. Honda Pilot, parang ang presyo niya is parang 50,000 ang brand new nun eh. So syempre may mga patong-patong pa, hindi ko exactly yung numbers kung magkano yung nadagdag kasi may mga interest yan eh.
Yung mga interest yan. Parang nakuha ko yung Honda Pilot ko dati is, di ko alam kung 3.9 yung interest nung sasakyan. Matagal na yan actually. Bago pa pumutok yung COVID. Noon like parang January ko siya nakuha, February ata parang nag-ano na dito yung nag-announce na sila na talagang COVID time na noon time na yun. Nakuha ko nga siya. And then parang ang binabayaran ko nun is parang 495 bi-weekly. So bali meron tayong 1,000. So ito, ginagawa ko lang to para sa mga kamamay, sa mga gustong kumuha ng sasakyan, magkaroon kayo ng idea na gantong kabigat yung gagawin yung desisyon kung kaya nyo ba o hindi. Which is, ibe-base mo siya kung magkano yung sinusweldo mo, magkano ba ang matitira, ano pa ba yung mga expenses mo, ayan. So, 495 yung bi-weekly, so almost 1,000. Sabihin natin, for example, yung sweldo natin is 1,500, isang kinsena, so meron tayong 3,000. Sample lang yun meron tayong 3,000 monthly. So, ang babayaran natin is 1,000, so may matitira na lang tayong 2,000. So, sa 2,000 ngayon, sa tingin mo ba, kaya mo bang masustain yung expenses mo dito sa loob ng isang buwan, which is magbabayad ka ng bills like yung sa cellphone mo, cellphone bills, rehistro ng sasakyan, grocery mo, kuryente, water bill. Siyempre may mga ibang expenses pa, lalo na kung may mga anak kayo, bibili pa kayo ng mga katulad kung meron ka pang gatas, diaper. Siyempre iba yung way ng mga binibili mong pagkain na gusto mong makatipid. Dahil kung ikaw lang, walang problema. Kasi syempre, katulad may bata ka, usual, dapat talagang mga niluluto mo madalas mo ron may sabaw. Kung ano, conforme pa rin sa lifestyle mo. Kasi ako, kung ibabase mo sa akin, ako mabubuhay na ako ng itlog manok lang dahil nga nag-workout naman tayo, nagdadaya tayo. Yun ang budget natin. Pero syempre, hindi naman lahat ng kasama mo sa bahay, kung anong kinakain mo ay pare-pareha. So, di ba? Mag-ano ka pa rin doon, pa rin yun, ibe-base mo pa rin yung ano mo doon, paano mo didiskarte na bayaran yun. Lagi mo isipin, tatanungin mo sarili mo na kaya ko ba ako, tinatanong ko din sarili ko, kaya ko ba pag tinuwa ko to, which is, na nga yung Tundra is 93,000, para pag pinatungan mo baka 30,000 ang patong noon, na yung mga interest na kasi di mo naman pag sinabi mong yung resale bar, yung yung resale value nga, na parang 93, may tax pa yan syempre. May mga pa yan, tapos may mga extra pa yan na parang tawag dito, nakalimutan ko yung tawag doon, yung parang mga naka-covered siya na insurance, mga something na ganyan, na magbabayad ka pa nun, di ba? Tapos may ka pa dyan, ano ba yung tawag dyan, yung tawag dun sa isa So yun na nga, pag naalala ko sa bingo, di babayaran mo yun, kakayanin mo ba yun? Paano nga yung sabi ko nga sa inyo, yung pilot na from 50,000, 50 nga, 50 plus na presyo noon, dati ang binabayaran ko is almost 1,000. Paano kung magtatandra ka pa? So lumalabas yan, baka 1,500. Nasa yun, hindi exactly yung number na binibigay ko, pero feeling ko, based doon sa presyo nung isa, parang from almost 1,000 tayo, 10 bucks na lang ang difference. Baka 1,500 na babayaran natin or more than that na monthly. So ano pa matitira sa'yo? So yun lang ang yun lang ang iniisip ko, katulad yung ikaw. Nandun na tayo sa point na, ang ganda ng maganda na yung sasakyan mo, walang problema. Habang tumatagal yan, mararamdaman mo yung sakit. Mararamdaman mo yung sakit na parang feeling mo minsan darating sa point na parang gusto mo nang tumira doon sa pinagtatrabahoan mo. Na gusto mo sana, kung dati hindi ka nagtatanong ng overtime ngayon, magtatanong dahil iisipin mo, hindi na monthly Pwede naman monthly, bi-weekly, or weekly yung hulugan. Pero isipin mo, kung bi-weekly ka na nakasetup, isipin mo every 2 weeks, kailangan ganitong overtime ang makuha mo para makuha mo yung pambayad mo. Which is, hindi mangyayari yon the whole year na 7 years o 6 years mo kukunin sa sakin. Hindi mangyayari na, posibleng mangyayari na ganun lagi ang overtime. Okay, nandun na tayo sa point na nakuha mo yung overtime, okay na. Nakukuha mo yung overtime within 7 years, nakuha mo siya. Ayun, success ka. Tanong sa 7 years, nakulong ka sa isang bagay na parang pinilit mo lang.
So, iyon ang pinakamahirap mga mama. Kaya, ako hindi rin ako basta-basta magde-design ng ganun-ganun na parang sa ngayon gusto ko lang parang kanin ba na mainit na pag sinubo mo iluluwa mo. Yun, wala nang balikan yan mga kamamo. Kaya, ako pinag-isipan ko mabuti sa ngayon. Parang hindi ko kaya yung gano'n na tondra. Kung mananalo ako sa loto, walang problema. Kaso nga lang, di ba? Kung simpleng tao ka lang, tapos ganyan lang ang sinusweldo mo, bakit may pipilit yung isang bagay? In short, wag mong kailangang bulagin o magpa, tag dito, magpakitang gilas sa mga tao sa paligid mo. Dahil at the end of the day, yung sarili mo lang ang pinapahirapan mo. Pupunta ako sa sa may hardware dito. Tingnan natin kung makabili na tayo ng sarili nating cord para masuli ko na yung cord na hiniram ko kay Kelly. Mama, may nakasalubong ako dito. Kala ko si Richard Gutierrez ng Saskatoon eh. Ayun o, shoutout. Shoutout mga kamamaw! Sa UPS. Yan. Gwapo, di ba? Kala mo si Richard Gutierrez eh. Sige bro. Thank you, ingat. Oh, ingat. Ayan. Makakatrabaho natin dati sa Co-op Warehouse. So ngayon, ito, magtitingin tayo ngayon sa KM Stalls. Last na tayo, sarado kasi yun. Ayun pa pala, i-add ko pa pala sa inyo. Hindi ko pa sabi kanina. Siyempre pag nung budget mo, dapat kasama din yung tawag dito, yung bayad ng bahay, renta ng bahay. Saka siyempre kung may mga sinusuporta nga pa katulad ko, may pinapaaral pa tayo sa Pilipinas na dalawa nating anak, naka private school pa yun. So, ikinukonsider ko lahat yun. So, kung isasama ko yun, parang feeling ko, ayoko dumating ako sa point na naghihikaos ako, na alam mo yung pakiramdam na sa ngayon nga medyo tight na ako eh. Talagang namibitin nga minsan, lalo pag bayaran ng tuition ng mga bata, talagang nabibitin yung budget natin eh. What more pa kung susugal pa ako sa isang bagay na hindi ako sigurado at hindi ko makakayanan. So yun ang mga kinoconsider ko rin. Ngayon, ikot na tayo dito. Ayan, puro ng Milwaukee. So ngayon maghahanap tayo. So ayun siya, mga talaga siya, pan-drill. Yan, so sakto pala dito pag pang mga summer time. Dito yan sa may 22nd Street sa KM Stool. Yan, kompleto sila oh. Mga pan-drill talagang mga pang kumbaga pang construction. Hindi siya pang construction, actually parang pang karpentero. Ayan. So ngayon hanap tayo ng wire. Mga pa, blade ng lagari. Anong tayo sa nagtatrabaho dito para hindi rin tayo alam natin saan tayo pupunta. So I see may mga lawn mower sila, meron silang pang snow blower. Yan, kompleto. Carpenter talaga mga kasama. Yan, kung talagang handyman ka at meron kang ganyan. Pero syempre, hindi rin biro ang gastos mo dyan. Mabigat yan. Pero, kagandahan naman kung inuunti-unti mo siya, nakaipon ka, hindi ka na mahihirapan, lalo pag nasanay ka na sa host naman ito, hindi ka mahihirapan na mag-aas ka pa sa, magbabayad ka pa ng labor. Yun ang minsan madugo kasi dito mga kamamaw, yung nagpapagawa ka. Yung labor is pabigat. Ayan, shoutout ayan, si Jan Mata yun. Wala kasi sa isip ko kanina yung pangalan eh. Ayan, kay Jan Mata. Ayan, shoutout sa kanya. Dating taga-Co-op Warehouse yun. So, ayun, ito. Na yung wire. Ayan. Uy, man. $99. Ito, 59. Ito, 34. So parang ito yung nasa bahay eh. Hindi ko pero tatry ko pa rin kung ito ay pwede sa labas. Kasi nakasale pa siya $59. Ano pa rin tayo, pero syempre doon na tayo sa quality talaga. Ito 39. Tanong natin kung pwede ito sa labas kasi usually kasi extremely cold sa labas, may baka hindi kayanin ng mga medyo saktong presyo na 39. Ganun baka hindi kayanin. Ganito kasi mga pang heavy duty. $79, 79. Yan, 100. Tapos pa yung iba. Ito 109, tatluhan. Ito 47.
Parang ito kasi mati mo. Parang feeling ko mas sigurado. Pero syempre, magtanong na lang din ako. Magtanong at humingi tayo ng advice kung ano ba yung mas maganda sa labas. Mga pipila na ako. Ito yung nakuha ko. Talagang tinulungan ako ng lalaki. Sobrang thankful ko. Tinulungan niya ako na mamili ng ano ba yung maganda at babagay dun sa saksakan. At the same time, yung makakatipid ako. Yan mga kamamo, nalibre pa ako ng kalendaryo. Mura na yan. Yung nakuha ko, kumbaga ba, nagtingin ako na meron 65, meron 55. Nakita niyo na may mga presyo, di ba? Meron pang 99. So, syempre ako, ba't ako bibili ng sobrang mahal? Although sabihin natin is reasonable naman na bumili ka ng mahal dahil nga sigurado matibay at magtatagal. Kaso nga lang nabanggit ko nga sa kanya, yung extension cord ko nga is ito ay maghapon lang sa labas to. Kung sakaling ipasok ko man, siguro papasok ko bago ako pumasok sa trabaho. Ipapasok ko yung sasakyan, yung cordon dahil nga wala naman yung sasakyan ko, ba't ko iwanan sa labas, diba? So ibig sabihin kung nakasaksak ba yung sasakyan ko magdamag, nandun lang siya sa labas. So ngayon kaya nga iniisip ko na bumili na lang ng mga ganito, which is hindi ko na kailangan tinanong talaga sa kanya ng talaga naintindihan niya. Sinabi ko na I live in this neighborhood, sabi niya, you don't need to buy too much expensive cord because you're not to be able to give some bodies, yung parang wag ko dong hayang bigyan ko sila ng reason para kunin yung kalalo ko magandang klase. So eto na yung parang isa sa pinaka cheap, may $15 pa nga dun eh. Kaso nga lang, inanon niya man yung length, yung haba nung cord na baka hindi siya sumakto doon sa pag sinaksak na natin yung sasakyan. So ito na yung isa sa pinaka mura, $31. Ayan. So ngayon tatry na natin, sasaksak ko siya and then ibabalik ko na yung cord ni Kelly. Mama, tanggalin ko na muna tong cord na to para mabalik natin. Tapos tatry ko na to kung aabot. Try natin. Ayun, umiilaw siya. May ilaw eh. Wala ko nakikita niya eh. May ilaw eh. Ba't sa video parang wala? Basta may ilaw siya eh. May ilaw. So mas maganda na rin yung cord na ganito, yung may ilaw, para nakikita mo kung gumagana o hindi. So kapit natin na siya. Sana umabot. Ay putakte. Natanggal. Dali lang. So ayan, inayos ko lang. Kasi di ko na pa sinatagal pala yung pagkakasaksak. So ayan, mukha naman siyang aabot mga kamamaw. Mukhang sakto. Saktong sakto. Tingnan natin ha. Saksak ko na muna nga dito. Pag hindi umabot wala, kasi baka balik natin. Yan. So ay nakasaksak na siya dyan. Sasaksak natin siya dun ngayon. Medyo matigas yung cord eh. Fortunately mga kamamaw, di siya aabot. So babalik tayo ngayon. Mapapalitan natin. Mga kamamaw, ito na. Yan. Mas mataas lang siya ng $3. So 38 to, nakatax na. Yung isa kanina 35 something nakatax na. So ito 38. Ang pinagkaiba lang ito, wala talaga siyang hindi mo siya makikita kung umiilaw o gumagana. Yung isa kasi may ilaw eh, kaya nakikita mo kung gumagana yung saksakan. So ito try natin. Kanina 25 feet lang yung nabili natin. Ito 50 feet. Sigurado aabot na to. Mamaw, mabot na. Sobra pa. Yan, marami pa natirang space. Pero syempre kailangan din naayos natin to na hindi masyadong na nang patatapakan yan sa labas. Ayun, dahil pa na sobra oh. Okay na yan. Opya. Okay lang to. Let's go. I see you. Ayan, busy manood ng Kamamaw vlog eh. Bye Jacob. Ayan, tanggalin ko na muna yung saksak ng ng black heater. So yun yung gagawin natin. Ayan, tinanggal ko na siya. Actually naglagay ako para at least pantakip ng cord sa para yung mga dumadaan katulad ng sa kapitbahay namin. Naglagay din siyang basahan, hindi halatang may cord. Para pag may mga dumadaan di masipa yung baka mamaya mapagtripan eh.
Yan, iniwanan ko muna dito, ball yan. So, syempre, may nakalabas. So, hilangin ko lang muna to dito. Hilangin ko lang. Para hindi siya yan, para hindi lang siya nakalaylay dun sa snow. Syempre, baka malagyan ng snow yung pinakasaksakan eh. Start natin. Yon, di ba mga kamamaw? Talagang okay na. 1 year later. Mga kamamaw, lunch time na natin. Then may mga nag-comment pa pala. So shoutout dun sa mga nagme-message sa atin sa Facebook na sinasabi itry ko daw na mag-ikot naman sa ibang dealership, which is tama rin naman ang inaano nyo, na baka mamaya merong ideal price na makita tayo dun na nasasabing okay sa budget natin. Maganda rin yung shoutout din kay Randy Boy. Ayan, nag-message siya sa Facebook. Actually sa Facebook siya nag-comment, hindi dun sa YouTube natin. Sabi niya try ko daw yung Ridgeline sa Honda, yung truck nila. So walang problema, yung mga suggestion nyo pwede natin gawing ano yan, puntahan natin para at least magkaroon din tayong idea kung ano ba yung mapapag-desisyon ako, ano ba talaga ang dapat o hindi ko dapat gawin. Then at the same time, sinashoutout ko rin si Christopher Bautista ng Hagonoy, Bulacan. So classmate ko siya ng high school, ng third year high school. And then magkakaroon sila ng yung Trimulabe. Ay shoutout sa Trimulabe. Dahil magkakaroon sila ng reunion sa March 6. So sayang wala si Kamamo. Alam mo yung parang 20 years nang nakalipas, more than 20 years na, tapos magkikita-kita kayo. Kasi actually kahit sabihin mo nakagraduate ka ng college, di pa rin mo kayo nakikita ng mga classmates ng high school. What more pa sa sobrang tagal na ngayon, di ba yung pakaramdam nung magkita-kita sila. So ayan, sana mag-enjoy kayo. Sana pag nauwi ako ay makasama ako sa mga ganong klase ng reunion. Ayan, shoutout sa iyo Christopher Bautista. Ayan, may nag-comment din kay Rat Adel Christian Hamting. Ang sabi niya is wag ko daw wag may recall engine transmission yan 2022 to 2025 na Tundra. So sabi niya, hintayin ko na lang daw na yung issue, parang maayos yung issue bago kumuha. Kasi napansin ko nga dun sa kay Mark Carino, nagka-problema nga yung truck niya. Hindi ko lang alam kung anong year. Alam ko 2024 yung kay Mark Carino. Ayun, shoutout sa iyo. So yun nga isasabi na huwag kang kumuha. Salamat po sa advice, Adel Christian Hamtig. Meron din isa sa isang vlog natin at Box Canada Vlog. Ayan, Ford yan, ba't sabi mo Tundra? So actually siguro pagkakasabi ko dun sa siguro hindi ko alam kung hindi niya napanood yung una kong vlog bago yun. Kaya ako siguro nilagay sa title, hindi ko alam kung sa title yung sinasabi niya. Kaya nakalagay na Tundra is wavy, parang ganon. Siguro akala niya yung Ford ko yung wavy. Yung Tundra, ibig sabihin parang Tundra yung kukunin ko or i-trading ko dun sa Ford Explorer Sports Truck ko. So parang gano'n yun. Pero syempre shoutout na rin po sa inyo sa mga nagko-comment. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mama, kakauwi ko lang ng bahay. So ito, may babasahin lang din ako ng bago natin basahin ko din, may nag-comment din eh. Magandang comment eh. Mas paano ako may matututunan din kayo. So unahin ko lang muna to. Ito, shoutout kay @Box Canada Vlog 8563. So may tinanong lang siya sa akin. Kabayan. Ay, hindi dito. Iba pala, nabanggit ko na pala yun. Ito pala, sorry. Ayun, kay @Jers QT2399. So, ayan. Ano niya. Boss Idol, saan mo nabili yung jacket mo? Type ko jacket mo eh. Thanks. So, ayan. Actually, nabili ko lang to sa Value Village. Yung, yung siya sabi niya yung Calvin Klein na jacket. So nabili ko lang sa Value Village, natapatan ko lang. If I'm not mistaken, parang binayaran ko siya ng parang $55. Naswertehan ko lang ngayon, magandang klaseng jacket eh. Tsaka alam mo pang social. Kahit paano magmukha tayong social, kahit di tayo social. Kahit dun sa kahit paano ganun. Pag nakakita ka ng ganung klase, lalo sa Value Village, buli mo na agad. So sa Value Village ko nakita at salamat sa comment mo. Ito yung isang pumukaw din sa akin. Ay, shoutout kay @Kikoy YouTube
TB8206. Ayan, ito. Maganda to. May napansin ako kamama kapag ganitong super frigid, kapag mag-start ka, gamitin mo ignition key. Huwag pa-command. Ayun, so at least sususian mo kesa remote start. Yun yung ibig sabihin niya. And turn off mo lahat ng auxiliaries like radio, heater, at ilaw. Maaari din yung solenoid medyo mahina na. At ang battery kailangan mo ring linisan dahil may corrosion yung parang asin. I'm not expert pero yan ang sabi ng anak ko. Ay maraming salamat po sa bigay niyong information. Gagawin ko po ito. Certified auto mechanic siya. Graduate sa SAS Polytech, Saskatoon. So taga Saskatoon din sila kuya. Campus now. Journeyman na siya. Yun. And congratulations po sa anak niyo at maraming salamat po. At ako po ay nag-comment po kayo para matulungan ako na kahit paano maresolbahan yung mga bagay na hindi ko alam when it comes sa sasakyan. Maraming salamat po. At Kiko YouTube TB8206. Maraming salamat mga kamamo. So ayan, ano pa ba nga natin? Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nagko-comment sa atin. Halos ito mga nagdaang vlog. Maraming nagko-comment, maraming nagbibigay ng suggestion. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Lahat po iyan ay taos puso kong tinatanggap at taos puso po ako nagpapasalamat sa lahat ng nagko-comment dahil nakakatulong po kayo sa akin mga kamamo. So ayun mga kamamo, tapusin ko na itong vlog. Maraming salamat po ulit. Ulit ko sabihin maraming salamat po sa panonood. Kaya huwag niyo kalimutan mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli.